Kasi 'di ba, eto nga ang pinagtatalunan, bakit hindi pa umpisahan yung hearing diyan sa Senate. Ako mga boss, sabi ko nga naman sa inyo, ang paningin ko diyan ay mas pabor sa atin kung ang hearing ay pagkatapos ng eleksyon. Mas pabor sa atin kung yung sinasabi ni Chis Escudero na ano po, na July 21, 2025. Bakit to mga kababayan? Kasi sigurado na yung mga Bato de la Rosa at yung ibang mga kandidato wala na eh. Ano po? Sa nakikita naman po natin yung mga Vic Rodriguez, yung mga Marcolets. Oh, si Marcoleta parang makulit na lang eh, no? Sa last topic natin dyan si Marcoleta. Si Marcoleta, o sino pa, yung Jimmy Bondoc, malabo naman nung mga makapasok yan, mga boss. So kaya ako nasasabi na mas pabor kasi nga, di ba, eto, bago pa lang mag-umpisa na isumite yung impeachment, mga boss, meron na tayong bali-balita eh, na mas lamang ang Duterte boys o Duterte senators na nandoon ngayon sa 19th Congress. Kaya sabi ko, ay nako, mas okay talaga na pagkatapos na ng eleksyon. At least, yung mga susunod na senador, eh, boboto sila ng naaayon po sa pinag-aralan nilang ebidensya at investigasyon. Kasi etong sila Tobats, mga boss, naniniwala ako, sila Tobats, at yung iba pang mga senador na maka-Duterte, naniniwala ako mga bossing na boboto yan kasi kakampi nila si Inday Sara Duterte. Pikit mata na yan. Ganun, ang boto ko no to impeachment. Di pa nga nila nahahawakan yung mga yung mga papeles eh. Bumoboto na si Robin Padilla. Haharang na si Robin Padilla at si Bato, mga kababayan. Ngayon, si Senator Coco Pimentel, nakita ko. Siya yung nagpupush din. Iniisip ko, alam niyo ho ba, mga kababayan, doon sa partido, mga bossing, alam ko tatay ni Coco Pimentel eh. Yung talagang pinakamataas, it's either pinakamataas o yung may mas karapatan, mga bossing. So ngayon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dyan. Parang inagawan siya nung mga ngayon pong nakaupo doon sa partido na yun. So ngayon, ang nakikita ko, rektahan, na siguro pinakamagandang word na gagamitin ko, gustong rumesbak. Di ba? I-correct nyo na lang ako kung medyo mali yung ginamit kong word para doon gustong rumesbak sa mga Duterte. So ngayon, yan, founder, sabi ni Jordan G. Alam nyo, kaya laging nandiyan si Jordan G. Nakaalala eh. Gustong rumesbak. So ngayon, iniisip-isip ko, mga bossing, no? Gusto kasi ni Coco Pimentel, maumpisahan na agad yung impeachment. Sabi ko, siguro, nagbibilang din to ng mga senador na boboto o papanig na ma-impeach ang vice-presidente. Kung sakali ho, mga kababayan. Meron din naman po silang punto doon sa sinasabi nila, kailangan maumpisahan na yung impeachment na yan. No? Yun nga yung paulit-ulit na ginagamit na word, yung forthwith, kailangan maumpisahan na yan. Di ho ba, mga bossing? So ngayon, sabi ko, kung si Coco gusto rumesbak talaga doon sa mga Duterte, hindi niya ipupush to, no, na umpisahan agad. Hihintayin niya yung makapasok yung mga susunod na Congress. Siguro, syempre sila nasa loob ng Senado. Alam niya din ang bilang. May posibilidad din na alam niya ang bilang nung mga talagang boboto ng naaayon sa investigasyon at sa dokumento. Di ba? So, pinupush niya nga yan. Umaangal sila Bato de la Rosa. Bakit to? Ang sabi dito ni Coco, banat niya, nagsenador ka pa na kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yan. Nagsenador ka pa kung ayaw mo naman palang mag-judge sa impeachment. Kasama na yung sa job description mo nung umpisa pa lang. Pag-file mo ng Certificate of Candidacy, dapat alam mo na yun. Yun nga, na kailangan ora-orada agad-agad
umpisahan yung impeachment trial kasi sila Bato ano eh, umaaray eh. O sabi, isantabi ang kampanya, i-priority ang impeachment. That's part of the job description. So, sa part nga nila Bato de la Rosa, ako, masasabi ko talaga, ipitho sila, mga bossing. Ano? Pero, yung sinasabi kong tama din, yung parte nila Coco Pimentel, mga kababayan, kung talagang nasusulat yan sa batas, dapat umpisahan nga yan agad. Di ba? Hindi pwede yung, kasi mangangampanya pa kami. Lugi kami. Kasi sila nakakapangampanya, kami hindi. Sila hindi naman dapat mangampanya. Kami kailangan namin kasi re-election ni sila. Ayan yung gustong iparating nito, Bats, mga bossing. Sabi niya, ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para maging judge ng impeachment court. Tapos, sila mangangampanya na. Di ba, mga kababayan? Tapos sila mangangampanya na. Kumbaga, kung babasahin niyo po ang nasa utak ng isang Bato de la Rosa, mga bossing, una, yung kailangan manalo siya kesa doon sa tawag ng batas na yung sinasabing ang forthwith na kailangan dapat umpisahan agad-agad. Di ba? Kay Bato de la Rosa, kailangan pansarili ko muna, matatalo ako kapag kagan. Alam nyo ho, mga bossing, ano po, sa buong bansa naman po, sa buong Pilipinas, kalat na po ang social media eh. Ano? Lahat po yan nararating na ng social media. At naniniwala ho ako, mga kababayan, na alam na ng bawat Pilipino kung sino po yung mga tumatakbo. Kung ikaw, tiwala ka talaga sa sarili mo na mananalo ka, uunahin mo, siyempre, yung tawag ng batas. Ano po, mga kababayan? Uunahin mo yung talagang kung ano, yung pinanumpaan mo. Kaso, halatang-halata, sila Bato de la Rosa, kampanya muna, matatalo ako eh. Sarili muna. Bago yan. Ano po? Sabi dito, 23 of us will be sitting as judge. Hindi kami makakapangampanya. Sabi nito, Bats, mga bossing. Kasi, ang nakikita ko dito, it's either si Coco Pimentel, alam niya din kung sino at kung ilan yung mga posible na gustong magpa-impeach si Inday Sara Duterte. Kaya wala siyang pake na i-push agad-agad po. Di ba? Ako naman, bumabase ako doon sa dati kong narinig na kulang, no? Hindi. Bumabase ako doon sa dati kong narinig na madaming Duterte boys o madaming Duterte senators dyan. Kaya kailangan masibak muna, maalis muna, matalo muna, then rekta na doon sa trial, which is July 21, mga bossing. Pero mag-i-stick ho ako doon sa July 21. Ang nakikita ko po talaga dito, yun na yung masusunod, July 21, mga kababayan, wala na yung mga senadores na boboto dahil kaibigan, dahil kabarkada, dahil kakampi nila ang vice-presidente. Yun po yung dapat nating mga matanggal na mga senador, maalis na mga senador po, hindi para sa bayan, kundi para sa kaibigan sila, kundi para sa kakampi sila. Ano ho? Tayo, kitang-kita na natin yung mga ebidensya, yung mga pinaggagawa ni BP Sara na pagbabanta sa buhay. Di ba? Ang hinihintay na lang natin yung magiging kasagutan doon sa paglilitis tungkol sa confidential funds. Sabi ni Jordan G, kasi kung matutuloy ngayon tapos di siya guilty, malaking backlash yan sa admin. Wag engot, sabi ni Jordan G. Galit na ho yan, mga kababayan.